Talaga namang mapapangiwi kapag ganitong maasim yung sabaw. Nagluto nga pala ako ng sinigang na pork liempo. Gusto kong magluto ng may sabaw ngayon kaya bumili ako ng karne ng baboy. Bumili nga pala ako ng isang perasong liempo. Pinahiwa ko na rin yan sa nagbebenta. At dahil sinigang yung ating gagawin at syempre hindi pwedeng mawala ang kamatis. Masarap kasi kapag merong ganito. After ng kamatis, maghiwa na rin tayo ng isang perasong sibuyas. After natin mahiwa yung sibuyas, maghiwa naman tayo ng bawang. Hiwain lang natin ito ng manipis. Sunod naman itong isang pirasong gulay. Bumili ako ng isang pirasong talong kahit na medyo mahal yung kilo ngayon. Dalawang klaseng gulay yung ilalagay natin. Bumili ako ng mustasa. Masarap kasi yan sa sinigang, pero kung hindi naman kayo nakain ng mustasa, pwede naman kayong maglagay ng pechay or kahit na anong klaseng gulay naman pwede naman sa sinigang. After natin ma-ready lahat, mag-start na tayong maggisa. Unahin natin saglit itong luya. Masarap kasi sa sinigang kapag merong ganito, lalo na kung mustasa yung ilalagay nating gulay. Kapag okay na yung luya, pwede nang isunod naman itong sibuyas at bawang. I-continue lang natin yung paghalo. Kapag okay na, pwede nang ilagay naman itong karne. Isang kotsa muna natin ito. Hintayin lang natin na manuot ng gusto yung lasa ng luya. Kapag ganitong nag-iba na yung texture or nag-light brown na yung karne ng baboy, pwede na natin itong timplahan ng kaunting patis. I-adjust na lang natin yung lasa niyan mamaya kapag malapit ng maluto. Continuous lang tayo sa paghalo, ilagay na rin natin itong kamatis. Baka sakaling umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share naman. Ilagay na rin natin itong gabi. Lalong masarap yung ating sinigang kapag merong ganyan tapos malapot pa yung sabaw niya. Ay, sarap kumain. Kaunting halo lang yung ginawa natin at maglagay na tayo ng tubig na magiging sabaw niya. Konti lang muna yung inilagay ko at sariwan sampalok yung pang-aasim natin. Natimplahan na rin natin yan ng powder na paminta at haluin lang natin saglit bago natin takpan. Balikan na lang natin yan mamaya kapag kaluto na yung karne at gabi. After 45 minutes, eto na't malambot na yung ating karne. Medyo bata pa kasi kaya madali natin itong pakuluan. Tapos kuha lang tayo ng kaunting gabi at saka natin to dudurugin ito kasi magpapalapot sa ating sabaw. Kapag nadurog na lahat at saka naman natin ito ibabalik. Kung sakaling umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa lugar ako napapanood. Haluin lang natin ito saglit tapos ilagay na rin natin itong pinakuluan natin sariwang sampalok. Iba kasi ang lasa kapag natural na sampalok yung gagamitin natin, pero kung wala naman tsaka na lang ako bumibili yung naka-powder. Para mas lalo tayong ganahan, maglagay tayo ng siling panigang at ilagay na rin natin itong talong. Takpan uli natin ito at balikan na lang natin kapag okay na. Luto na yung gulay, isunod na natin itong mustasa. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Kung naaamoy nyo lang yung sariwang sampalok at saka yung mustasa, talagang gugutumin kayo, lods. Tapos mag-ready ka ng sausawan na patis at saka sili. Ay, kanyaman mga. Sakto na yung timpla nyo mga lods. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating sinigang na pork liempo. Paano mga lods, mga tamo pa mo, kanyaman na lang halong biro, manyaman niya pa nga sigang.